Paulie Malignaggi bad trip din sa naging laban ni Manny Pacquiao. Tingin daw niya panalo si Pacman dahil itong si Barrios ay napakain ng champion. Buong round nakikipag-touch ng gloves at nakakaasar daw ito tignan. Hindi raw nagpakita si Barrios ng gigil na manalo. Nag-e-enjoy na lang daw sa ring na kasama si Manny Pacquiao. Sa buong laban si Pacman pa rin daw ang nagpakita ng aggressiveness at willing manalo. Samantala si Barrios bitin ang pinakita. Hindi niya pinaramdam sa fans na hey, ako ang champion dito. Pakinggan natin ang pahayag ni Paulie. You may not think it's a robbery. I think Manny won the fight. He didn't fight. He's touching gloves every round. When the guy sucks, he sucks. The guy sucks. That's why Manny deserved the win. Manny wanted it more. Talagang mainit si Paulie kay Barrios mga tol. Simula pa lang minamaliit na niya ito. Tinatawag na banong champion. Kaya kawawa naman si Barrios. Iniinsulto na lang ang kakayahan niya. Sa iba pang balita, magkano naman ang kinita ni Alexandre Usyk at Daniel Dubois? Hindi nakaporma si Daniel Dubois dahil nagmukhang mahinang champion. Tinalo lang ito via knockout sa round 5. Pero hindi pa rin talo si Daniel Dubois dahil sa laki ng kinita niya sa laban. Ayon sa report, bilang undisputed heavyweight champion, tumanggap si Usyk ng tinatayang 132 million USD. 65% ito sa kabuuang premyo na 203.5 million USD. Mas malaki pa ang kinita ngayon ni Usyk kumpara sa naging laban niya kay Tyson Fury. Samantala si Daniel Dubois na may hawak sa IBF belt ay tumanggap ng 71.2 million USD. 35% ito sa kabuang premyo. Swerte pa rin si Daniel Dubois mga tol dahil big time na ngayon. Si Usyk naman binunyag na interesado pa sa trilogy kay Tyson Fury. Baka isang laban na lang daw si Usyk at magretiro na sa boxing. Sa iba pang balita, Turki Al-Sheikh minaliit naman si Tim Tszyu. Burado na ang post na ito ni Turki pero kumalat na ito online. Ito ang linalaman sa post. Sinabi ko sa inyo mula pa noong una, hindi nakarapat-dapat si Tim Tszyu na mapasama sa Riyadh season o card ng Ring Magazine. Pwede siya bilang sparring partner ng isang kampiyon sa Riyadh season. Ayan mga tol, binura agad ni Turki ang comment niya dahil marami nang bumabatikos. Hindi nagustuhan ni Turki ang pag-surrender ni Tim Tszyu matapos ang round 7. Sa unang round, bumagsak agad si Tim Tszyu laban kay Fundora. Pero bumangon agad si Tim Tszyu at nagpatuloy hanggang round 7. Maraming beses tinamaan ng solid si Tim Tszyu dahil sa pressure ni Fundora. Solid din naman ang patama ni Tim Tszyu pero matigas si Fundora kaya mas lalong nahirapan si Tim Tszyu. Matapos ang round 7, tinanong ng referee si Tim Tszyu kung magpatuloy pa. Sumagot naman si Tim Tszyu na isurrender na lang ang laban. Kaya panalo si Fundora by RTD o TKO sa round 7. Aminado si Tim Tszyu na mahirap patamaan si Fundora dahil napakalaki. 6 foot and 5 inches ang tangkad nito. Tinanggap na lang ni Tim Tszyu na talo siya kay Fundora. Mas maganda na ito kaysa mapahamak pa si Tim Tszyu kung magpatuloy na tamaan ng solid. Mahirap naman magka-brain damage. Pero sa unang laban nila kahit naligo na si Tim Tszyu ng dugo, tinapos pa rin ang laban hanggang 12 rounds. Sa unang laban mas tanggap pa ng mga fans na mag-surrender na. Pero dito sa rematch wala naman injury pero nag-surrender. Kaya napaka-comment na lang si Turki Al-Sheikh. Okay mga tol, hanggang sa muling updates.